No, Acts 12:21-23 is not in conformity with Vox Populi Vox Dei. Here's why. The people declare Herod a god, a claim that directly contradicts biblical teachings about the one true God. God's judgment follows immediately. Herod is struck down because he does not correct this falsehood or give glory to God. This shows the people's voice in this instance was opposed to God's will, not equivalent to it. The passage illustrates that popular opinion can be misguided or even idolatrous, rather than reflecting divine truth. Would you like to explore how other biblical passages address the relationship between community consensus and God's authority? Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله. No, Acts 12:21-23 is not in conformity with Vox Populi Vox Dei. Here's why. The people declare Herod a god, a claim that directly contradicts biblical teachings about the one true God. God's judgment follows immediately. Herod is struck down because he does not correct this falsehood or give glory to God. This shows the people's voice in this instance was opposed to God's will, not equivalent to it. The passage illustrates that popular opinion can be misguided or even idolatrous, rather than reflecting divine truth.
Would you like to explore how other biblical passages address the relationship between community consensus and God's author? حي على Yes, the Quran clearly rejects the idea of vox populi, vox dei, emphasizing that divine truth is not determined by majority opinion. Here are key passages. Verses against equating popular opinion with divine will. Surah Al-An'am 6-116. And if you obey most of those on earth, they will lead you astray from Allah's way. They follow nothing but conjecture, and they only lie. This verse directly warns against blindly following the majority, as they may be guided by guesswork rather than truth. Commentaries note it specifically addresses cases where popular views contradict Allah's commands. Surah Yusuf 12-103. And most people will not believe even if you desire it eagerly. It highlights that belief in Allah is not dependent on how many people accept it, reinforcing that divine truth stands apart from popular consensus. Surah Al-Baqarah 2-243. Indeed, Allah is most gracious to the people, but most of them are not grateful. This shows that majority behavior does not align with Allah's will or teachings. Surah Al-A'raf 7-187. But most people do not know the truth. It clarifies that the majority may lack understanding of divine guidance, so their views cannot be equated with it. Important distinction. While the Quran warns against following the majority in matters of faith and truth, it does encourage consultation among believers for practical community decisions. However, this consultation must be grounded in Islamic principles and Allah's revelation, not in treating popular opinion as divine law. Would you like to know more about how consultation works in Islamic practice? So that is the Quran. The Quran and biblical context are not in conformity with the so-called saying vox populi, vox dei. Kaya kayo mga banateros, yung mga vloggers na medyo magagaling naman itong banateros na to, kaya lang nakakapagtaka ay kanilang tinanggap at inassimilate yung katarantaduhan, katangahan ni Erwin Tulfo na mabibend daw niya ang law, bend the law. Biruin mo, dahil sa vox populi daw nakatwiran ay you can bend the law sometimes. So iyon na isang napakalaking kabubuhan, katangahan sa konteksto ng vox populi. Naturigan pa namang Kristiyano pero walang alam sa mga biblical context. Eto namang mga banateros, ginawa nilang pamagat ng kanilang programa ang vox populi, vox dei, kundi ba naman nako, mga kaibigan, ang tatalino naman natin. Bakit hindi natin bigyan ng kaunting panahon upang pag-aralan naman ang banal na kasulatan? Dahil na kayo naman ay mga Kristiyano, basahin yung Biblia ninyo. Huwag nyong aangkinin yung Kristiyano kayo tapos hindi nyo nababasa, tanga kayo sa sarili ninyong aklat. Di ba lang iba-iba kayo ng denomination at pananampalataya? Ang mahalaga lang, nabasa ninyo o sometime in your life, binasa ninyo ng buo ang inyong banal na kasulatan. Ako, bago ako naging Muslim, binasa ko muna yung banal na kasulatan. Kaya kabisado ko yan. Alam na alam ko kung nakasulat o hindi. Ganun po dapat tayo. Huwag yung magsasalita tayo ng isang bagay na hindi natin alam na kung tayo sana ay Kristiyano, labag ho yan sa doktrinang Kristyanismo, yung vox populi, vox dei. Yan po ay katwirang pagano. Pagano ho, ibig sabihin mga taong walang Diyos, hindi nila kilala ang Diyos. Yan yung mga taong itinakwil. Yan yun, paniniwalang hindi Kristiyano yan. Paniniwalang hindi mga anak ni Abraham yung vox populi, vox dei. Nauso yan ng mga naniniwala sa mga tinatawag nilang demokrasya. Kasi yan ang sandigan ng demokrasya vox populi, vox dei. Imbento ng tao yan, imbento na pamamahala
imbento ng tao ng paraan ng pamamahala. Diyan nakapatong ang prinsipyo ng eleksyon. Kaya ang ating bayan dahil sa punyetang eleksyon nagkaloko-loko tayo. Kaya tayo mahirap dahil palagi nilang may eleksyon. Ang eleksyon po ay kasangkapan. Kasangkapan yan na kung saan nakapatong o niluluto ang korupsyon. Tandaan natin, ito, hamon to sa mga magagaling at marurunong at matatalino, mga pantas dyan, o hamon ito. Naniniwala ba kayo o hindi? O gusto nyo magtalo-talo tayo? Totoo ba na ang eleksyon ay siyang pugad o siyang kanlungan o siyang lutuan ng korupsyon? O kung hindi kayo naniniwala, ito, unang election sa Pilipinas o unang election-related incident, yung pagkamatay ng Supremong Katipunero, yung Supremo ng Katipunan mismo, si Gat Andres Bonifacio. Pinatay siya dahil sa issue ng eleksyon nilang dalawa ni Emilio Aguinaldo. So ibig sabihin, diyan pa lang, sa umpisa pa lang ng Republika o ng Republika ng Bayan natin, magulo na. Mayroon na agad bahid ng dugo ang eleksyon. Tapos nakikita naman natin ngayon na ang mga congressman nangangampanya, mga kandidato nangangampanya, magkakaibigan. Meron daw tinatawag na co-equal branches of the government. Meron daw executive, may judiciary at may legislative na ang mga yan daw ay magsisilipan. O, eto na ngayon. Actual na kampanyahan ng relihiyon, ng eleksyon. Nagkakaroon na ngayon na tinatawag nilang partido. Halimbawa, Partido Liberal. Halimbawa lang, Partido Liberal nagkakasama. Halimbawa sila. O, yung mga tao sa isang partido magkakasama. So, pwedeng manalo yan pare-pareho pagkatapos ng eleksyon. Ngayon, dahil sila ay party alliance or magkakapartido, paano mag-aaway yan? Paano magsisilipan yung dalawang yan, yung Congress at ng Legislative? Paano magsisilipan yan? Lahat sila magkakaibigan sa isang partido. 'Di ba? Magkakaibigan sa partido. Halimbawa nitong si Bongbong Marcos, mismong House of Representative, yung kanyang pinsan, si Martin Romualdez. Paano sila mag-aaway na dalawa? Magpinsan yan. O tapos yung isa pa, yung kanyang anak nasa Congress din. Anak din niya, anak ng Pangulo ng executive head. O paano magkakaroon ng silipan yan? Magbabangayan ba yan? Bukod sa magkamag-anak na 'di ba? O tapos ngayon, paano naman gagalaw ang Korte Suprema? Ang kapalpakan ng ating sistema ng gobyerno na minana sa Amerika, yung ating gobyerno na kung saan yung ating hudikatura, yung ulo ng ating judicial, yung hudikatura, yung ulo ng judicial office, yung judicial body, 'di ba? Yung Supreme Court, yung ulo niyan, yung ulo ng judicial body. Hindi naman yan elected ng tao eh. Ang nangyari, ipinatungan ng kamay yan, appointed yan ng presidente ng Pilipinas. So appointed lang ang supposed to be ang pinakamataas na opisina ng buong kapuluan. Dapat ang judiciary. Kasi sila lang ang may karapatang mag-interpreta, the final arbiter of the law, according to Mr. Marcolita, Congress Senator Marcolita. Totoo naman yun eh. Dapat sa kasaysayan ng ating bayan, napag-aralan na ng ating mga naunang mga ninuno, mga namuno sa bayan, na hindi dapat ibigay ang pangunguluhan o ang buong kapangyarihan sa presidente. Sinasabi niyo mayroon tinatawag na co-equal power. Hindi naman nangyayari sa katotohanan yan eh. Ang totoo, ang tulay na kapag nakaupo na ang pangulo, siya na yung hari. Yan ang nangyayari. Hintayin na natin yung eleksyon para mawala yung hari na yan. So 6 na taon ulit tayo magdurusa. Ganun yan. Ngayon, yung ating paano magkakaroon ng co-equal power yan, hindi nga makapurma yung judiciary dahil siya ay kontrolado ng kahit sino nakaupong presidente. Ito namang kongreso, dalawa yan, upper chamber at saka lower. O, 'di ba? Yung Senado, bahagi din yan ng Congress. Pero sila mismo nag-aaway. Sila mismo nakikipagbangayan, labo-labo. Congress versus executive. O Senate versus lower house, tapos Senate versus executive. O yung Korte Suprema halos hindi nangingialam eh, samantalang siya dapat ang ng equalizer. Siya dapat yan ang malakas makialam dahil siya ay mataas dapat yan.
Kaya ang palpak sa ating pamahalaan, ginawa nating 3 equal power, mali yun. Para sa akin pagtingin bilang isang matanda na rin namang mamamayan, dapat ang ating hukuman ay mas mataas sa dalawa. Hukuman yan eh. Maski noong unang panahon pa, kung kayo mga Kristiyano kayo ha, ako Muslim na. Pero kung babalikan natin ang kasaysayan natin, dahil kayo naman Katoliko, marami sa inyo, dapat binamaster nyo ang Biblia para malaman ninyo na ang namahala sa Israel noong unang panahon ay mga hari. Una, hukom. Alam naman ninyo kung sino si Moses. Pinagdiriwang pa ninyo yung Ten Commandments. Alam niyo naman kung sino si Moses, siya ang hukom. Baka hindi niyo alam, siya ang hukom sa mga hindi pa nangangaalam na walang ginawa kundi ewan. Dapat pagka Kristiyano ka, alam mo kung sino si Kristo nang mahusay. Alam mo kabisado mo, nabasa mo dapat ang Biblia, hindi yung ipinabibigay mo lamang sa pare ang kaalamang yan. Dapat binasa mo, available naman yan sa bookstore. Basahin nyo kasi kahit 2 page lang araw-araw para comics. Basahin nyo para malibang din kayo. Ngayon, mabubuisit kayo pag nakita nyo na yung katigasan ng ulo ng mga Israel. Ngayon, mapapansin nyo yan kung ano ang tawag sa mga unang namuno. Tandaan nyo, ang unang aklat, Genesis. Tapos, pumasok yung Exodus. Makikita nyo yan, Numbers, pataas na pataas yan hanggang sa marating ninyo ang aklat ng mga hukom. Kita nyo, may tinatawag na aklat ng mga hukom sa Biblia. Wala namang tinatawag na aklat. Mayroong mga aklat ng mga hari, meron din yan. Pero nauna yung aklat ng mga hukom. Ibig sabihin, makapangyarihan ang opisina ng isang hukom. Ang hukuman natin dapat mas mataas yan sa dalawa, sa ehekutibo at sa Congress. Ngayon sasabihin nyo, democratic naman tayo. Ayun nga ang problema eh. Ang demokrasya ay hango sa Vox Populi, Vox Dei. Yan ay nakaboses na nakararami. Alam naman ninyo na ang Biblia na mismo nagsasabi na hindi porke boses ng nakararami ay tama. Hindi porke boses ng nakararami ay boses na ng Diyos. Kaulunan yan, maliho yan. Wala sa Biblia yan. Maski basahin ninyo. Ngayon, lalo naman sa mga Muslim, wala sa Quran yan. Alam ng mga kapatid namin Muslim yan. Kaya nga kita nyo naman sa Arabia, may hari. Hindi ganyan ang gobyerno. Hindi ganitong kalokohan ng gobyernong pinaiiral natin. Gobyernong ipinamana ng Amerika sa atin. May bahid ng dugo yan. Pangit na klase ng pamamahala ang gobyerno. Kaya nga dapat palitan na natin yan. Palitan natin ng doon sila tawag niyang federalism. Pwede naman yun eh. Baguhin nyo lang. Huwag nyong gawing 3 equal powers. Maliho yan. Kailangan merong isa dyan pinakamataas. At sa pinakamataas na yon, dapat ang pinakamataas dyan, Korte Suprema o yung judicial body, yung hudikatura natin, ang hukuman dapat ang mas mataas. Under dapat na yung dalawang yan, yung Congress at saka yung legislative. Congress at saka itong executive dapat under ng hukuman yan. At dapat ang sandatahang lakas ng Pilipinas wala dyan sa presidente, dapat nandyan yan sa hukuman. Dapat ang AFP Chief of Staff ay sa opisina ng hukuman, hindi dapat nasa executive. At saka hindi dapat pinapatungan ng kamay lang o ina-appoint lang ang isang Chief Justice. Dapat yan, kung po pwede, magkaroon tayo ng eleksyon o kaya sila mismo ang hukuman. Dapat may continuing body yan na hindi natin kinakailangang iboto kung sino magiging hukom. Kundi dapat automatic yan, meron tayong hukuman. At dapat yan, amindahan natin ng saligang batas. Kayo mga abogado, dapat gawin yung 7 tao ang opisina ng hukom. Dapat ang Chief Justice ay hindi dapat 1 tao lamang, kundi composed of 7 men. Para pag nagboto yan, may tamang bilang. Hindi ko naman sinasabing porke tama, pag nakararami ay tama. Pero at least man lang, mayroong decision making. Na hindi siya pwede magdesisyon ng basta-basta na lang na hindi naayon sa kasulatan o naayon sa konstitusyon. Kaya dapat 7 yan. Ngayon, kung pag-iisa yung desisyon ng 7, di lapat na lapat yung mga desisyon na ginagawa. Yan mga kaibigan, ang aking munting kaalaman na binabahagi sa inyo tungkol sa tinatawag nilang Vox Populi, Vox Dei at ang kapalpakan ng demokratikong sistema. Democratic daw ang ating gobyerno, pero meron naman tinatawag na public servant daw kuno. Pag sinabing public servant, hindi yan umiiral sa democratic system. Pero dahil sa katunayan na may tinatawag tayong serbisyo publiko,
alipin ng publiko o public servant kung tawagin nila. Paano nangyari yun? Ay tinatawag nga tayong demokrasya, tapos merong alipin. Sa demokrasyang bansa, wala dapat tinatawag na alipin. Pero kayo naman, mga na kunwari kayong mga alipin kayo ng bayan, mga public servant ang tawag sa mga opisyal ng gobyerno. Pero hindi naman talaga sila public servant. Ang nangyayari, public boss ang nangyayari. Sila yung boss dahil sila nakaupo. Sa halip na sila ay maging alipin at utusan ng bayan. Pambihira ay naging politiko. Imbes na public servant ang tawag sa kanya, hindi. Anong sabi ni Recto? Huwag mo kaming utusan. 'Di ba? O, ayan mga kaibigan, maraming salamat.